Sa wakas, natsimpuhan na rin ni Paula ang lalaking ilang linggo niya nang inaabangan. Gabi-gabi tumatambay si Paula sa labas ng club kung saan siya unang nagpunta at nalasing kasama ang mga social niyang mga kaklase. Wala naman sana siyang balak na sumama sa mga Inglesera niyang mga kaklase. Pero kinakailangan niyang makisama sa mga ito dahil Jack, pag-iinitan siya ng mga kabarkada ni Fatima kapag hindi siya makikisama. At yun ang dahilan kung bakit siya napadpad sa maingay at mausok na lugar sanhi ng iba't ibang uri ng sigarilyo. Pero nauwi pa rin sa walang saysay ang pagsama ni Paula sa mga ito dahil ginagawa lang naman pala siyang katatawanan ng mga barkada ni Fatima sa loob ng club. Kaya pala siya isinama para gagawin lang kengkoy ng grupo. Hindi mayaman ang pamilyang pinanggalingan ni Paula. Isang magsasaka ang kanyang tatay at simpleng may bahay lang ang kanyang nanay na may pinagkaabalahang maliit na tindahan sa harap ng kanilang bahay. 3 silang magkakapatid at siya ang pangalawa. 1 taon pa lang nakasal ang kanyang kuya. Grade 10 naman ang bunso nilang si Kayla at siya na pangalawa sa panganay, mag-uumpisa pa lang sa kanyang journey bilang isang kolehiyala. Sinuwerte naman siya at nabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa isa sa mga sikat at malaking university sa bansa. Hindi sa pagbubuhat ng bangko, matalino si Paula. Ngunit may pagkamakaluma nga lang kung manamit. Kung kaya, nakatago lang ang tunay niyang ganda sa loob ng kasuotan niyang mga pangmanang. Ganun naman kasi sa probinsya eh. Kung ano lang ang damit na meron ka, yun lang ang pagtatsagaan mong isuot ng paulit-ulit. Wala silang alam sa kung anumang damit ang naging uso sa syudad. Kaya naman, nasasanay na si Paula na magsuot ng mga mahahabang manggas na blouse, mahahabang palda na umaabot sa kanyang sakong, at mga maluluwag na mga bestida. Komportable kasi siyang kumilos. Dahil yun ang kanyang nakasanayan. Yun ang naging isa sa mga dahilan para bulihin si Paula ng kanyang mga kaklase sa university. Sa katunayan, eto ngayon at inumpisahan na siyang pagtripa ng kanyang mga kaklase na inaakala niyang matatanggap na siya as a member of the group. Ngunit, bigo pa rin si Paula. Imbis na ituring siyang kaibigan, eto ngayon. At pinagtutulungan siyang painumin ng alak hanggang siya ay nalasing dahil nga first time pa lang niya na makatikim ng alak. Sa halip na tulungan siya ng mga kaklase niya na makasakay ng maayos, pinagtatawanan lang siya ng mga ito at pinabayaang pasuray-suray na naglalakad palabas ng club. Ang kawawang si Paula, iyon na pala ang simula ng kalbaryo ng kanyang buhay na kahit sa panaginip, hindi man lang sumagi sa kanyang isip na mangyari. Paano na ngayon? Paano niya matupad ang pinapangarap niyang makapagtapos sa pag-aaral at makatulong man lang sa kanyang mga magulang, lalo pa at tumatanda ng mga ito? Hindi na kasi sila pwedeng umasa sa kanyang kuya dahil may sarili na rin itong pamilya ngayon. Kung kaya, nakasalalay kay Paula ang kinabukasan ng kanilang pamilya, lalo pa at sobrang laki ang tiwala ng kanyang mga magulang sa kanyang kakayahan. Ngayong buntis na siya, wala na siyang mukha pang maiharap sa kanyang mga magulang. At dahil wala na siyang mauwi ang pamilya, nararapat lang na pananagutan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Hay Paula, ang tanga mo kasi. Ang tanga-tanga mo na nagpauto sa mga kaklase mong mga mata pobre. Kastigo pa niya sa kanyang sarili. Aminado naman si Paula na talagang matalino siya sa academic. Pero ang dali-dali lang niyang maloko ng ibang tao. Siguro dahil sa inosente niyang puso, kung kaya madali rin siyang nagtitiwala sa ibang tao. At yun, ang sisikapin niyang mababago mula ngayon. And so, kailangan niyang makita ang lalaking nakabuntis sa kanya para panagutan ang kalagayan niya ngayon. Okay lang,
kahit hindi niya alam ang pangalan ng lalaking iyon. Salamat sa matalas niyang memory at natandaan pa rin niya ang mukha ng lalaking sumasamantala sa kalasingan niya. Kinakabang nilapitan kaagad ni Paula ang lalaking kabababa pa lang sa kanyang kotse. Hindi niya na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Sa tagal ba namang inaantay niya ang pagkakataong ito? Namilog ang mga mata ng lalaki nang bigla siyang sumulpot sa harap nito pagkalabas pa lang ni Rigor sa kanyang kotse. Kaagad niyang natandaan ng babae. Well, sino ba naman ang makalimot sa babaeng ito? Siya lang ang nag-iisang babaeng nakilala ni Rigor na may kakaibang taste sa pananamit. Sino bang makalimot sa babaeng may makalumang pananamit sa gitna ng maunlad at modernong syudad? Ang buong akala niya, hindi na sila magkikita pang muli ng babaeng ito. Kaya naman, gano'n na lang ang kanyang pagkabigla nang walang pag-alinlangang sabihin ni Paula na buntis siya at kailangan niyang panagutan ito. Ano? Hindi makapaniwala si Rigor. At lalong-lalong hindi niya matatanggap na magkaroon siya ng anak sa ganitong uri ng babae. Hindi pa siya handang mag-asawa. At isa pa, hindi niya pinapangarap na makapag-asawa ng isang babaeng mas manang panamanamit sa lola ng kanyang lola. Sa isip niya, "Oy miss, huwag kang magbiro ng ganyan. Isang malaking pagkakamali lang yung nangyari sa atin noon. At isa pa, ikaw ang nag-initiate para may mangyari sa atin. Tanda mo?" Sarkastikong wika ni Rigor. "Dahil hindi kita magugustuhan. Hindi mangyayari iyon. Ang dami-daming mga magaganda at sexy mga babaeng nagkandara pa sa akin." Pagmamayabang pa neto, sabay hagod ng tingin sa kanyang kabuuan mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ng pandiliit si Paula. Oo nga pala, hindi siya maganda at mahirap pa. Kung kaya, napakalabong mangyari na magugustuhan siya ng lalaking ito. Tama nga siguro ang sinabi ng lalaki na siya ang unang nagpakita ng motibo kung kaya nagalaw siya nito ng gabing iyon. Dahil ang totoo, wala naman talaga siyang naalala na sa gabing iyon. At sa mga oras na iyon, biglang naglaho ang pinapangarap ni Paula na magkaroon ng ama ang dinadala niya. Laglag ang balikat ni Paula habang iniwan siya ng lalaki sa labas ng club. Papaano niya ngayon haharapin ang mga pagsubok na ito? Lumuluhang tanong niya sa kanyang sarili. Binigo niya ang kanyang mga magulang. Isa siyang malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Pero hindi maaari. Kailangan niya ang ama ng kanyang magiging anak. At ang tanging makakatulong lang sa pinapasan niyang problema ngayon ay walang iba kundi ang lalaki na siyang naka one night stand niya. Kung kinakailangan niyang lumuhod at magmamakaawa sa lalaki, gagawin niya ng walang pag-alinlangan. Kahit pagawin siyang alila nito habang buhay, tatanggapin niya. Basta lang may maipakilala siyang ama ng kanyang anak. Nagtatawanan pa ang tatlong magkakabarkada. Kasama of course si Rigor, habang palabas ng club ang mga ito na medyo may mga tama na. Isang malamig na tinig ng babae ang nagpatahimik sa kanilang tatlo sa gitna ng kanilang tawanan na para bang may isang anghel na dumaan. Matalim na titig kaagad ang ipinokol ni Rigor sa babaeng nagmumukhang basang sisiw. Nababanaag sa aura nito ang labis na kalungkutan. "Who is she, dude?" Sabay na tanong ng dalawa niyang mga kaibigan. Nagpipigil ng tawa si Dennis habang makahulugang tumingin sa kanyang kaibigan na noon ay labis ang pamumula ng mukha. Habang si Jay, kaagad na napansin ang nakakaawang itsura ng dalaga. Paggalit niyang sinaway si Dennis, dahilan para malunok nito ang sarili niyang dila. Sobrang awa sa babae ang naramdaman ni Jay sa mga oras na iyon. Sa kanilang tatlo kasi, si Jay ang may pinaka-matured kung mag-isip. Alam niya na wala siyang karapatan na makialam sa problema ng dalawa, pero nararamdaman niya na kailangan ng babae ng tulong ngayon.
Nakikita niya ang matinding galit sa mga mata ni Rigor na ibinato sa babae. Kung kaya, he decided to talk the young lady to his own condo unit. Hawak ni Jay ang braso ng dalaga papasok sa kanyang kotse. Habang si Paula naman, medyo nag-aalangan. "Huwag kang matakot sa akin, miss. Kaibigan ko si Rigor. I just want to help you." Mahinahong paliwanag ni Jay nang mararamdaman niyang nag-aalangang sumama si Paula sa kanya. Ang simpleng paghawak ni Jay sa braso ni Paula ay mas lalong nagpainit ng ulo ni Rigor. "Let her go, dude. Ako nang bahala sa kanya." Asik nito. Sumunod naman kaagad si Jay. Kaagad niyang binitawan ang dalaga. Habang si Dennis nakamasid lang sa dalawang malapit ng mairita sa isa't isa. Kaagad na isinakay ni Rigor ang dalaga sa kanyang kotse. Walang sabi-sabing pinaharurot niya ang sasakyan habang ang dalawa ay tulala na lang na sinundan ng tingin ang paglayo ng kotse ng kanilang kaibigan. Walang nagawa si Rigor kundi ang dalhin ang babae sa sarili niyang pamamahay. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Paula dahil ngayon mukhang may pag-asa na siyang panagutan siya ng lalaki. Ipiniliwanag ni Paula ang kanyang sitwasyon at umasa siyang maiintindihan siya ng lalaki at maawa ito sa kanya. Halata ang pagkawalang interes ng lalaki sa kanyang mga sinasabi. Pero ganun pa man, hinahayaan lang siyang magsalita ng magsalita hanggang sa siya ay nagsawa. "Okay, papayagan kitang tumira dito sa pamamahay ko. Pabor naman sa akin yun dahil may libre na akong katulong sa bahay ko. Dahil yun naman ang sabi mo, di ba? Na pwede kitang gawing alila." Sarkastikong wika ng lalaki. Nakayo kong tumatango naman si Paula. Ayos lang para sa kanya. Tutal, sanay naman siya sa mga trabahong mahirap eh. Ang mahalaga lang para sa kanya ay mayroong kilalaning ama ang kanyang magiging anak. Dahil sa ngayon, hindi pa talaga niya kayang buhayin ang bata na mag-isa. Kaya naman, kinakailangan niya ang financial support ng lalaki. Malaking pasasalamat ni Paula at pinapayagan pa rin siyang magpatuloy sa kanyang pag-aaral habang maliit pa ang kanyang tiyan. 3 buwan na lang kasi at matatapos na ang school year. Titigil mo na siya sa pag-aaral sa susunod na taon. Sayang nga lang at mawala ang scholarship niya. Pero okay lang, di bali na dahil ang mas priority niya sa ngayon ay ang kanyang magiging anak. Para bang hangin lang si Paula kung ituring ni Rigor sa kaniyang tahanan. Anyway, hindi siya pwedeng magreklamo dahil ito ang pinili niya. Pinili niya na ipagsiksikan ang kanyang sarili sa lalaking ni katiting walang pagtingin sa kanya. At kahit nga sa magiging anak niya, tila wala itong amor. Sa totoo lang, sobrang sakit para kay Paula na ipinamukha pa talaga sa kanya ni Rigor ang pagkawala niyang silbi. Nakuha pa nitong patulugin ang nobya daw nito sa pamamahay niya. Pero ewan kung sino ba sa mga babaeng inuwi ni Rigor ang tunay niyang nobya dito. Itsura pa lang at kilos sa mga babae na ito, hindi na mapagkatiwalaan. Kung sa bagay, mahilig nga pala si Rigor sa sexy at magaganda, regardless kung gaano ito kalandi o kabulgar kung manamit. Ang katulad nga pala niya naman ang kung manamit ay ang pinandidirian ng lalaki. Sa katunayan, kahit sulyapan man lang siya, hindi magagawa ni Rigor. Ganoon na lang ang pagkagulat ni Paula nang paglipas ng 3 buwan, bigla siyang dinatnan. Ang ibig lang sabihin ay hindi pala siya buntis. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ni Paula sa mga sandaling iyon. Malungkot dahil kailangan niya nang iwan sa Rigor kahit napamahal na ito sa kanya. At tiyak naman na ikatutuwa ng lalaki ang balitang ito. Sa kabilang banda, natutuwa si Paula dahil ang ibig sabihin lang nito, tapos na ang problema niya at makapagpatuloy pa siya sa kanyang pag-aaral nang hindi matatanggal ang kanyang scholarship. Lumipas pa ang mga buwan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasasabi ni Paula ang katotohanan kay Rigor. Muling nag-enroll si Paula sa university. Hindi naman siya buntis eh. Kaya naman, pinagpatuloy na lang niya ang kanyang pag-aaral.
Wala namang may susumbat si Rigor sa kanya kung tutuusin. Dahil ginagampanan naman niya ang kanyang trabaho as housemaid sa pamamahay ng lalaki. Kung kaya, kampante lang si Paula dahil wala naman ding pakialam ang lalaki sa mga ginagawa niya. Ngunit hindi na sa pagkakataong ito. Napansin lang naman ni Rigor na wala namang nagbago sa katawan ni Paula. Hindi lumalaki ang tiyan nito. Hindi nga niya napansin noong una dahil palagi namang malalaking bestida ang sinusuot nito. At isa pa, wala siyang panahong suriin ang katawan ng babae. Nitapunan nga ng sulyap, hindi niya ginagawa eh. Ngayon lang niya napagtanto na malapit na pala itong mga anak. Kung kaya, napilitan siyang komprontahin ng babae at doon na sumampal kay Rigor ang katotohanan na si Paula ay hindi pala buntis. So, kung hindi pala siya nagtanong, ang ibig bang sabihin, patuloy lang siyang lukuhin ng babae? Hindi siya makapaniwalang naisahan siya ng isang babaeng probinsyana. Nagdilim ang paningin ni Rigor. Sobrang nanliit siya sa kanyang sarili dahil sa ginawa ni Paula. Kung kaya, nagawa niya ang bagay na hindi dapat niyang gawin sa isang babae. Kailangan niyang makaganti muna sa babae bago pa niya ito itapon sa basura. Samantalang lupaypay naman si Paula bago binatawan ni Rigor. Pakiramdam nga niya, nagkalasog-lasog na ang mga buto niya. Pati na ang private part ng katawan niya, tila ba nawasak na dahil sa walang ingat na paggamit ng lalaki sa kanya. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng labis na takot at galit sa puso ni Paula. Sa sobrang sakit na natamo niya, daig pa niya ang nagang rape. Kung kaya, maririnig pa lang niya ang pangalan ng lalaki, nangangatog na ang buong katawan ni Paula. Hindi niya na iniinda ang sakit ng buo niyang katawan. Kailangan niyang makaalis kaagad sa impyernong lugar na yon bago pa umuwi ang demonyong si Rigor. Kailangan pa niyang mabuhay ng mahabang panahon para sa kanyang pamilya. Ang tanging ninanais na lang niya sa mga sandaling iyon ay ang tagumpay na makalayo. Ngayon lang niya napansin na puno na pala ng pasa ang buong katawan niya. Pati ang maganda at makinis na mukha niya, hindi nakaligtas sa pananakit ni Rigor. Kaya pala mahapdi, naaawang tingin niya sa kanyang sarili. Napapaluha na lang si Paula habang patuloy na maingat na sinusuri ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Samantala, busangot ang mukha ni Rigor habang naglalakad papasok ng kanyang opisina. Kulang kasi sa tulog. Ikaw kaya magtrabaho na kulang sa tulog? O tamang sabihin na wala talagang tulog. Paano ba naman siya makatulog kung buong gabing ginugulo ang isip niya sa nakagigimbal na katotohanan na kanyang nalaman? Ang totoo nga, galit na galit pa rin siya hanggang ngayon. Kaya nga inagahan niya ang pag-alis ng bahay at baka masalubong pa niya si Paula. Hindi pa siya handa na makaharap ang babae. Saka pa siya natigilang naalala niyang medyo napagbuhatan pala niya ng kamay ang babae. And he forced her to make love with him. Puno ng panggigigil na ipinapatamasa niya sa babae ang lahat ng galit na nararamdaman niya. At alam niyang tama lang ang ginawa niya. Walang sino mang pwedeng manloko sa kanya. Mayabang niyang aniya. Hindi niya lubos maisip na isang probinsyana na katulad ni Paula ay napakagaling palang gumawa ng istorya. Ang tagal na ng panahon pala na niloloko lang pala siya ng babae. Ang laki niyang tanga, kastigo pa niya sa kanyang sarili. Binabalak pa naman niyang pakasalan na sana ang babae pagkatapos nitong mga anak. Dahil ang totoo, unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya sa babae na isa palang dakilang manloloko. Buti na lang at maaga niyang natuklasan ang katotohanan. At least ngayon, magiging malaya na siyang muli. Pero bakit hindi siya natutuwa? Hindi ba dapat na matuwa siya dahil finally, makawala na rin siya sa nakaabang na hindi inaasahang responsibilidad? Ngunit bakit ba tila kinukurot ang puso niya sa tuwing maiisip niya na mawawala na si Paula sa poder niya? Natapos ang buong maghapon na wala man lang matinong nagawa si Rigor sa opisina. Salamat sa kanyang sekretarya
na maaasahan sa lahat ng oras. Actually, malaki ang tiwala niya sa kanyang sekretarya na parang kapatid na rin niya kung ituring ito. Nakakatandang kapatid. Naiintindihan naman ni Sonia na may pinagdaanan lang ang boss niya. Kung kaya, siya na ang mag-isang umasikaso sa mga unfinished business ng boss niya sa araw na ito. At baka maging sa mga sumunod na araw pa. Maagang umalis ng opisina si Rigor, taglay pa rin ang malamig na aura ng mukha. Ngunit hindi sa bahay siya dumiretso, kundi sa isang bar na nadaanan lang niya. Nais niyang magpakalunod muna sa alak bago pa umuwi. Ayaw muna niyang makaharap si Paula at baka ano pa ang magawa niya dito. Ang totoo, nag-alala siya sa dalaga dahil siguradong labis na iniinda nito ang sakit ngayon. Ligtas naman siyang nakauwi ng bahay kahit medyo atras-abante na nga ang lakad niya, na siya namang labis niyang ipinagpasalamat sa itaas. Nakita na lang niya ang kanyang sarili na nakatayo sa labas ng kwarto ni Paula. Hindi niya namalayan na doon pala siya dinala ng kanyang mga paa. Gustong-gusto niyang buksan ang pinto ng kwarto ng dalaga, pero tinalo pa rin ng kanyang isip ang kanyang puso. At baka hindi na naman niya makontrol ang kanyang sarili at magawa na naman niya ang mga bagay na labag sa kagustuhan ng babae. At saka napakatahimik ng kwarto. Siguro mahimbing ang pagkatulog ng babae ngayon. Sa isip niya, si Paula kaagad ang pumasok sa isip ni Rigor pagkagising pa lang niya. Kumusta na kayang babaeng yun ngayon? Nag-alalang isip niya. Kinabahan siya nang hindi niya makita ang babae sa buong kabahayan. Ilang saglit pa'y nakumpirma niya na wala na pala si Paula doon. Nauna na pala siyang nilayasan ng babae bago pa niya ito pinalayas. Mas lalo pang naging miserable ang buhay ni Rigor ng mga sumunod na araw. Hindi niya na maintindihan kung ano ang kulang sa kanya. Basta ang pakiramdam niya, sobrang na-miss niya si Paula. Mula kasi nang umalis ang babae, hindi na siya pinapatahimik ng kanyang konsensya. 6 na taon ang lumipas at ganoon pa rin ang naging takbo ng buhay ni Rigor. Walang direksyon at walang kabuhay-buhay. Kung sino-sino na lang ang mga naging karelasyon niya na tumagal lang ng halos 1 buwan. Hindi naman nagkulang si Dennis sa pagpapaalala sa kanya, pero hindi pa rin nakinig ang lalaki. Ngayon na pala darating si Jay. Paunang salita ni Dennis pagkaupo pa lang nila sa isang bar na suking-suki na nila halos gabi-gabi. Oh, really? Matamlay niyang sagot. Sa pagkaalala ni Rigor, higit 5 taon na ring naging mailap si Jay sa kanila. Mas mahaba pa yata ang panahong itinigil nito sa ibang bansa kaysa Pilipinas. Samantalang narito naman sa Pilipinas ang mga negosyo niya, na siya namang ipinagtataka ni Rigor at Dennis. Pero kahit si Dennis, wala ding idea kung ano ang pinagkaabalahan ng kanilang kaibigan sa ibang bansa. Kailan pa natutong maglihim sa kanila si Jay? Bulong ni Rigor. After 1 hour, heto at lumitaw na rin ang mailap nilang kaibigan na si Jay. Actually, ayaw pa sanang paunlakan ni Jay ang paanyaya ni Dennis. Pero dahil sa pangongonsensya niya, eto ngayon at napilitan siyang magpakita sa mga kaibigan. Sobrang nagalak naman si Dennis nang sabihin ni Jay na mag-stay na muli siya sa Pilipinas, pero wala silang nagawa kundi ang pagbigyan si Jay na mauna nang umuwi dahil nga pagod ito sa biyahe. May kakaibang nararamdaman sa Rigor sa presensya ni Jay na hindi niya mawari, ngunit pinapalampas lang niya iyon. Siguro nga dahil bihira na lang silang magkikita ng kaibigang ito, kung kaya medyo awkward ang nararamdaman nila sa isa't isa. Bawi pa na Rigor sa kanyang iniisip. It's been 6 years since she left. And finally, eto, at muli na namang tumapak si Paula sa lugar kung saan isinumpa niyang wag nang balikan pa. Umalis siya ng bansa kasama ang hindi inasahang maliit na buhay na unti-unting lumalaki sa loob ng kanyang tiyan. Mas dumoble pa ang takot na nararamdaman niya noong nalaman niyang ipinagbubuntis niya ang bata na ang ama ay walang iba kundi ang demonyong si Rigor. Sariwa pa sa isip ni Paula
kung gaano niya sinikap na makatakas sa lalaki. Ika-ika siya noon at halatang pinipilit lang ang sarili na humakbang habang patuloy sa pag-agos ang mga luha na hindi niya alam kung kailan mauubos. Isang sasakyan ang biglang pumarada sa kanyang harap. Binalot siya kaagad ng matinding takot sa pag-akalang serego iyon. Kaagad namang humupa ang takot niya nang makitang si Jay pala ang lulan ng sasakyan. Gulat at labis na galit ang bumalatay sa mukha ng lalaki nang makita sa malapitan ang itsura ni Paula. Napamura na lang si Jay nang malamang sa rigor pala ang may kagagawan. Nag-aalangang sumama si Paula noong una dahil na rin sa labis na trauma niya na nararanasan niya mula kay Rigor. Nahirapan si Jay na kumbinsihin ang dalaga pero sa huli nagtiwala pa rin ito sa kanya. Nagtiwala ito na hindi niya ito sasaktan at ibang-iba siya kay Rigor. At alam naman ni Paula iyon dahil noon si Jay mismo ang nagtanggol sa kanya sa harap ng mga kaibigan nito. Ilang linggong nananatili si Paula sa pangangalaga ni Rigor. Paglipas ng mga araw, unti-unti namang gumagaling ang mga sugat at pasa na tinamo ng dalaga. Ngunit ang sugat na nilikha ni Rigor sa puso niya ay hindi ganoon kabilis maghilom. Kung kaya, medyo naglaylo muna si Jay sa pakikipag-bonding sa mga matatalik niyang kaibigan para maalaga ang maayos si Paula, lalo na at dumaranas ito noon ng depression, sanhi ng pambubugbog ni Rigor. At isa pa, iniiwasan muna ni Jay na makaharap si Rigor at baka hindi siya makapagtimpi. Pagkalipas ng 2 buwang pagtitiyaga ni Jay sa pag-aalaga sa dalaga, sa wakas, tuluyan na rin itong gumaling. Ngunit hindi daw natapos ang mga pagsubok na dinaranas ng dalaga nang malamang nagdadalang tao siya. Nagbunga ang ginawang pangwawalang hiya ni Rigor sa katawan niya. At dahil sa mabait at sobrang maawain na si Jay, na kailanman hindi siya iniwan, lahat ng tulong at pag-aruga at pag-iintindi ay pinamalas ng lalaki sa kanya. Kung kaya, hindi iniwan ni Jay ang dalaga. Lahat ng tulong, pag-aaruga at pag-iintindi, si Jay ang dahilan kung bakit na-achieve ni Paula ang lahat ng pinapangarap niya. Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa China sa tulong ni Jay. Ang dating manang kong manamit noon na pinagtatawanan ng mga klase dahil sa kabaduyan at kahit si Rigor, isa din sa mga nanglait sa kanya. Ngayon, isa na siyang sikat na fashion designer. Design niya, suot niya. Natiyak, mapapalingon ang lahat, lalong-lalo na ang mga kalalakihan. Paano ba naman kasi? Simpleng lakad lang yun para kay Paula, ngunit rampa para sa mga tumitingin. Sa makatuwid, simpleng lakad para kay Paula, rampa na para sa iba. Si Jay ang pinaka natutuwa sa narating ni Paula. Kaya naman, hindi pinapalampas ng lalaki bawat may event si Paula. Yun ang dahilan kung bakit naging labas-masok si Jay sa bansa noon. Si Paula ang rumarampas sa sarili niyang limited edition ng mga designs. Doon mas lalong napahanga ni Paula ang binatang si Jay. At ngayon na naabot na ni Paula ang rurok ng tagumpay, maybe it's about time na sarili naman niya ang kanyang asikasuhin. Noon pa man, nararamdaman na ni Paula na may special na pagtingin si Jay sa kanya. Ngunit para kay Paula, isang kalukuhan lang ang nararamdaman ng lalaki. Na malamang naaawa lang ito sa kanyang kalagayan. At isa pa, ang isang disgrasyadang katulad niya ay hindi nababagay sa isang lalaking may mabuting puso na katulad ni Jay. Natatakot siya na baka husgahan lang si Jay ng mga taong may mga makikitid na utak. Ngunit nakahanda si Jay na ipaglaban silang mag-ina. Hanggang sa hindi na napigilan pa ni Paula ang kanyang nararamdaman. Sino bang hindi mafo-fall sa isang lalaking walang ibang ginawa, kundi ang alagaan siya at suportahan sa lahat ng bagay na gusto niyang magawa? At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahal na ipinadama nito sa kanyang anak. Yes, si Jay ang tumayong ama sa kanyang 5 taong gulang na anak na si Carter.
Nakikita at nararamdaman ni Paula kung gaano kamahal ni Jay ang kanyang anak. Kaya naman, sino ba siya para tanggihan ang pagmamahal ni Jay sa kanilang mag-ina? Labis ang pagkagulat ni Rigor nang malamang ikakasal na si Jay sa babaeng matagal niya nang hinahanap. Hindi niya matatanggap na si Paula ngayon ay pagmamay-ari na pala ni Jay na kanyang matalik na kaibigan. Iginiit ng lalaki na niloloko lang siya ng dalawa, na noon pa man, may pagtingin na talaga si Jay kay Paula. Inainantay lang nito ang pagkakataong magkasiraan silang dalawa ng babae. Wala namang pag-alinlangang inamin ni Jay iyon, pero si Rigor ang may kasalanan kung bakit nawala si Paula sa kanya. Kung hindi niya inapi at inabuso ang babae noon, siguradong masaya na silang namumuhay ngayon bilang isang pamilya. Ngayon, labis ang pagsisisi ni Rigor, ngunit wala nang saysay kung gaano man kalaki ang kanyang pagsisisi. Wala siyang karapatang ipagsiksikan ang kanyang sarili kay Paula dahil wala naman siyang ginawang mabuti sa babae noon. Tanggap niya na ito ang kanyang masakit na karma. Hindi pinagsisihan ni Paula na pinili niya si Jay laban kay Rigor kahit na may anak pa sila. Hindi naman ipinagdamot ni Paula at Jay si Carter sa kanilang tunay na ama. Kinikilala naman ni Carter na si Rigor ang kanyang tunay na ama, pero ang pagmamahal niya kay Jay bilang ama ay hindi nabawasan. Walang nabago. Si Carter pa rin ang panganay na anak nilang mag-asawa. Ang istrikto at responsableng kuya sa dalawa niyang mga bunsong kapatid na puro babae.